welcome back again to my YouTube channel. So Thursday ngayon at mamaya nandito na uli si Marvin sa Regina. Uwing-uwi na nga siya. So naka-break ako, first break ko to at nakati lang ako. Green tea. Hindi naman talaga ako nag-tea. Neto lang. Last week lang ako nag-start mag-tea. Yung baker namin, sabi niya nag-vlog daw ba ako. Kasi nga, nag-subscribe din kasi siya sa vlog ko. Gawa kasi Ate Mary, sinabi nag-vlog ako. So, balik tayo sa tea. Hindi nga ako nag-tea dati. Last week lang ako nag-start nung nawalan ako ng boses. Yung pinatikim nila sa akin yung honey lemon. Tapos nilagyan ko pa ng honey para medyo okay daw sa akin yung lasa. Tapos nitong medyo okay na yung boses ko. Nag-green tea na ako. Sabi nung isang katrabaho, ba't daw ako nag-green tea? Gusto ko daw bang mag-slim? Sabi ko, hindi naman. Pwede na rin pala. Kasi nga nagda-diet na rin pala ako. Para umaga, hindi na ako kakakain. Tanghali na lang. Tapos pag uwi, kakain lang ako. Konti na lang. Para medyo kumasya na uli sa atin yung mga pantalon natin. Ayoko na kasing magbibili. Sayang. Ang mahal kaya ng mga pantalon dito. So, mayroon na lang ako ng 5 minutes na break ko. Ubusin ko na tong tea, tapos maggayak na uli ako, back to work na uli ako. Nasa drive-thru ako ngayon. Ayan. Sa mga nakasubscribe po sa akin na nandito sa Regina, kung may time po kayo, visit po kayo dito sa namin. Maganda kasi yung Tim Hortons, makakatambay-tambay, relax. Kasi lagi kaming puno sa dito sa harap. Tapos sa drive-thru yan, medyo madami din. Pero pag breakfast lang siya lunch. Hindi ko lang alam sa gabi kung may bumibili pa. Pero konti lang kasi yung naka-duty dito ng gabi. Dahil 24 hours kasi to. Lagi naman kasi akong pang morning shift. Pero depende kung anong oras ako ng umaga. Pero mas gusto ko yung start ako ng 5. Kasi ang bilis ng oras. Dahil nga busy, hindi mo namamalayan pag umaga. Tapos uuwi na pala tayo, alauna na. Ganyan. So balik na. Ubusin ko lang muna ito. Mamaya na lang ulit ako mag-vlog, guys. Ang dala ko lang naman ngayon ay spaghetti kasi nagluto si Ate Pamka. Guys, uwian na tayo. Kasama ko na si Ate Mary. Paano ba Ate Mary? Ang pakit kasi mga vlog mo. Hindi ko talaga napapansin. Ina-screenshot kasi ni Ate Maan. Guys, i-bash yun ang i-bash to. Laging pakit yung mukha ako pag sumagan ka. Uy, hindi si Ate Maan. Ina-screenshot ka. Tawan-tawan tayo sila Ate Maan. Siguro si Kuya Toto. Pinapanood sila yung vlog natin. Tapos sabi ko, stop kasi ni Ate Maan. Makakasabi mo kay Ate Maan. Dali. Shoutout sa'yo, Maan. Kumanda ka. Yung full name ni Kuya Toto. Kuya Edelberto Jr. Kumanda kayo. Babalikan kayo ni Mary. Uy, dami yellow. Inapakan natin Buong buo. Ang ganda ng panahon ngayon. Dapat pala hindi na ako nag-winter boots. Uy, Ano baka tayo? Ay, wala na. Pindot ulit tayo. Kadal-dal 80 na. O nga, dumaan na yung bus. Tatagdalatso ka sa dyan. Yung daan. Yung sasakyan ako diretso ng town. Mataas ako ang sikat ng araw, Dito na. Ay, sakto pala dito ang baba sa Cornwall. Ano, te? Saan ka sasakay? Bye! Let's go na. Ay! Cornwall. Bye, te. Saan ka? Bababa na tayo. Tapos may isa pa akong bus na sasakyan. Bababa tayo dun sa may KFC. Tapos bus ulit. Diretso na sa bahay. Nung chinek ko, ewan ko kung ganun katagal nga yung... Naghintay kami ng mga 7 minutes doon sa sa trabaho. Dito na tayo. Maghintay na tayo ng bus. 14 minutes pa bago siya dumating. Tapos kanina naghintay kami ng mga 7 minutes papunta dito sa Cornwall. Wala pa yung bus ko. Dito na lang hindi ganun kalamig. Mamaya, nandito na nga si Marvin. Tapos bukas, day off ko. Tinagtay yung day off ko dahil nga yung isa kong katrabaho nag-request kung pwede daw Sabado siya mag-day off. Ay Sabado yung day off ko. So pinagpalit kami. Akin naman wala naman akong problema sa akin kung palitan yung day off ko. At least may time kami ni Marvin magpasyal-pasyal kaming dalawa. Mamaya. Pero nakasakay na dyan sa bus na yan. Sinigawan niya ako, sabi niya dito daw ako mag-intay. Kasi doon ako nag-intay sa kabila. Hindi pala doon. Check natin kung nandito yung bus ko. Sabi ni ate,
Si Ate Mary kasi papunta siya ng Jollibee dahil may orientation ng Eriko. Ano eh? Wala pa rin yung bus ko. Kanina nakalagay 15 minutes ako maghihintay. Ngayon 20 minutes na ako naghihintay. Wala pa rin. Medyo nilalamig na tayo. Sinisipon na naman ako. Nung lumabas ako bigla na akong sinipon. Sana naman idumating na. Kasi hindi tulad sa Toronto, 2 hours yung sa Presto card. Dito, 1.5 lang. Kaya baka mamaya magdoble na ako ng bayad. Eh, magwa 1 hour na. Ilang ano na lang. Mga 20 minutes na lang, 1 hour na siya. So, natitira na lang natin ay 30 minutes pag nangyari yun. Dito na yung bus natin. Tagal ko naghintay. Ang lamig. Pila lang muna tayo. Diyan mo. Ang dumami na yung nag-intay. Hey guys, nandito na tayo. Grabe, ang tagal ng biyahe ko. Tulog na tulog ako. Lumabas tayo ng makauwi tayo sa bahay mga alas 4 na mga 2 hours. Ito yung KFC oh. Saan sa kaya yung bus dito? Another top na tayo guys kasi naka 1 hour and 30 minutes na mula nung nag-top tayo galing doon sa trabaho. Tagal yung biyahe gawa nung pumasok sa looban pa. Pero kasi kanina sabi ko tatry ko muna na sakay ako dito ako sa park na to. Pero di ba nga pwede doon sa may malapit lang sa amin kaso maglalakad ako ng 10 minutes. Pero nung tinanong kasi namin na Ate Mary, same lang. Same lang din ng dating din ng ko. Hindi dito na ako sa hindi maglalakad. Kaso nga magtatap pala tayo, hindi tayo umabot. Panibagong bayad tayo. Kaya sa susunod, hindi na maglalakad na lang tayo para hindi na tayo magtatap. Pero depende. Depende kapag sobrang lamig. Ngayon kasi pag ganito, hindi ganun kalamig, kaya ko pang maglakad. Ay, ayun. At least sa susunod alam na natin. Kapag kaya kong maglakad, hindi na ako dadaan dito sa park na to. Nasasakay diretso na sa amin. Lalakarin ko na lang para hindi mag-charge tayo. Kasi nasa $3 mahigit din. Sayang din. Nakasakay na tayo guys. Hindi ko mapakita dito sa kaliwa. Kahit pala sa kanan. Yung itsura ng labas. Kasi puro putik. Yan. Ang lamig, grabe, ang tagal na maghintay ah. Naman na tayo, mataas ang sikat na nga. Dito na tayo, ang lamig. Pero okay lang, kaya pa. Di tulad ng mga nakaraan na talagang nasa 20 plus, yun talaga sobrang lamig talaga. Mamaya out na rin ni Marvin sa work. Tapos, dadating siguro siya dito mga 7 na. Nagugutom na ako, kakain na ako. Tapos, hintayin ko na si Marvin mamaya. Tapos, samahan ko na siyang kumain. Guys, nalobat na pala ako kanina. Hindi na ako nakapag-update sa inyo. Nanood ako ng movie. Ayan, Netflix. Tapos, ito yung kinakain ko. Century tuna. Ubos na siya. Siya yung binili kong biscuit sa, binili kong biscuits sa Costco. Tapos, ito yung mga naipon ko ngayong week. Ayan. Naiwan ko nga yung dalawa kanina. Nagmamadali kasi kami lumabas kasi ngayong bus nga hahabulin namin. Kaya ito, yung naipon natin ngayong week sa iipon natin ng yung mga pangbenta galing dun sa trabaho ko. Ito yung mga itinatapon. Pero sinabi ko na naman dun sa ko na akin na lang nga yung mga itatapon. Kaya tinatabi-tabi nila dun sa may ilalim. Tapos iuuwi ko na lang. Lagay natin dito sa labas. Yan natin ilalagay kasi dyan din nilalagay nila ate. Yung iba daw, hindi pa nabenta ni Marvin. Nandiyan pa daw yung iba. Kalakata. Yan. Malamig. Tapos may cooler kami dyan. Dyan nilalagay yung iba. Lagyan natin dito. Ito, ewan ko mo ito yun. Ito bata yung iba. Ay, ito pa. Nandiyan na si Marvin sa baba. At dalaw na yung susi.
dalhin lang natin to sa labas para mahugasan ko pag akyat namin ulit. Sunduin na natin si Marvin sa baba. What's up, guys? Kasama ko ng aking asawa. After 4 days. 4 days. 4 days, 5 days, 4 days nga lang. He's finally back. Marvin, na gutom guys. Merong palitaw dito gawa ni ate. Sarap. Nakman ko yan kanina eh. Chocolate mo na ako. Chocolate. Nag-request siya ng pancit canton. Ay, bala ko bukas lulutuin kasi nga wala akong pasok. Pinalitan nga yung ano ko. Anong na-collecta mo sa trabaho? Mga buti-buti. Buti-buti pang benta. Ako rin, yung isang linggo ko nandun. Atin pa ba yun? Yung nandun sa ano? Yung parang mga... Karton. O mga karton. May naiwan nga ako, 2 kanina, nalimutan kunin kasi nagmamadali akong Ang sarap din pala ito. lumabas. Ang sarap yan, Ba't di di ba? kinain? Kaya nga yun, ano, ewan ko, hindi na kain eh, di naisip kainin namin nila ate mga ano eh. Di ba nga, nabusog na dun sa ano eh. Sarap kasi nung ginawa, luto ni Kuya Toto. Wala sa isip ko yan. Nawala nga din eh. Oo nga, ngayon ko lang din naalala to. Kinain ko to nung mismong birthday ko, be. Bago ako umalis, papunta sa Christmas party. Yun na guys, nag-spaghetti na si Marvin. Ito yung gawa ni Ate Pam kagabi. Yan. Nung last time yung scampi yung kinain namin. Yung isang gabi. Yung nagluto si Ate Pam. Sarap na ito. $6 lang to sa Costco. Costco. Walmart, no? Ang sarap. Sobrang tamis. Hindi magpalitaw, no? Ang galing nga ni ate, no? Ang dami na matuloy. Dapat daw niyog to. Itong pampalitaw. Kaso wala nga niyog daw dito. Wala nga. Para mga frozen. Tapos nagtanong si ate kung may sesame seeds daw ako. Eh, di ba nga bumili tayo last time nung tayo nila Kuya Toto? Ay, nga siya. Siya wala. Sesame seeds. Sesame? So ayan, nandito na naman tayo at magbabalik. Katatapos lang natin maligo kaya sobrang buhagag ng buhok natin. Pero mamaya kapag may ano na siya, tuyo na kasi medyo basa-basa pa siya. Pag tuyong-tuyo na, paplansyahin ko siya para naman hindi tayo mukhang ewan bukas pagpasok natin sa trabaho. So si Marvin nasa labas, may inaayos lang yung mga dala niya galing sa Kipling. So ayan nga, nagbasa ulit ako ng mga comments at ang sabi doon, the employer will do that. The employer will sponsor you. Ang problema lang, wag mo lang abusuhin and stay daw sa employer habang nagpo-process yung PR application mo or kapag nakuha mo na yung PR application mo, mag-stay ka muna. So ayun. Kasi nga, ang dami na ngayong pag nakukuha yung permanent resident nila, iniiwanan nila yung employer na nagtulong sa kanila. Yun yung mahirap din guys. Kasi nga, sabi nga doon sa comment, kawawa naman daw yung mga ibang student na mag-a-apply ng PR, yung mga kasunod or yung mga mag-a-apply din doon sa company, hindi na sila masusupport dahil nga parang nadala na nga yung company na mag-support ng mga international student kasi basta-basta na lang silang iniiwan pag nakakuha na ng papel. Kasi merong in-applyan din si Marvin tapos nag-ask siya kung mabibigyan ba siya nung mga documents na kailangan niya for PR. Tapos sabi nung general manager, dati daw nagbibigay sila pero dahil nga sa mga nangyayari na iniiwan sila agad-agad kapag nakuha yung papel, hindi na sila nagsusupport. Ayun. Kaya sobrang hirap na rin ngayong makakuha ng employer na magsusupport. Kasi kapag nag-support yung company, mas mabilis ka makapag-apply ng PR. Lalo na dito sa Saskatchewan. Kasi yung pathway nila kapag nag-support yung company, binigyan ka ng mga documents na kailangan. Dire-diretso na yan. Yan. Kaya ang daming naging permanent resident dito sa Canada. Ewan ko, kasi may ibang mga nagko-comment ang hirap daw. May makakilala sila na hirap na hindi nakakuha ng permanent resident dito sa Saskatchewan. Hanggang ngayon daw, naghahanap pa rin ng employer. Ayun. Pero sabi nga din ng iba, hirap nga rin makahanap talaga. Talagang swertehan din makakuha ng employer dito sa Saskatchewan na magbibigay ng documents for PR. Yun nga, sa awa ng Diyos, nakakuha naman kami ni Marvin ng employer na makakapag-support for PR. Pero syempre, hanggat hindi pa nila nabibigay yung mga documents, hindi pa rin kami safe, di ba? Kasi madami pang pwedeng mangyari. So, ayun nga. Sabi nga namin ni Marvin, kaya nga magkalayo kami kasi pares kami
pares yung employer namin magsusupport. Pero syempre, hindi pa namin alam kung kailan kami mabibigyan. Naghihintay pa rin kami. Kaya, mas pinili namin magkahiwalay na lang ni Marvin. Kaya, kung sino mauna sa aming dalawa. Tapos, ayun na nga. Kung mabigyan man kami ng papel ng employer namin, hindi kami basta-bastang aalis. Ayun nga yung problema nga din sa akin din nung nasa Toronto ako. Hindi talaga ako umaalis talaga sa sa employer kahit gusto ko ng ibang trabaho kasi syempre parang dito kasi ako parang ito yung nakatulong sa amin makaipon para sa tuition ni Marvin. Tapos ito yung nakatulong sa akin company na makakuha kami ng OHIP kasi nga 'di ba syempre sobrang importante ng OHIP, 'di ba? Ay sa Toronto kailangan may full-time job ka bago makakuha ng OHIP nga. Kaya kabadong-kabado kami noon, 8 months bang wala akong full-time talaga, puro part-time yan, sobrang daming part-time, 'di ba? Tapos ayun, ngayon sabi din namin, hindi din kami basta-basta aalis. Kasi syempre, sobrang hirap makakuha ng employer na magbibigay sa'yo ng documents for PR talaga, diba? Kaya, ang dami din nagme-message sa amin na baka may alam din kami na employer din na makapag-support din sa kanila. Kasi nga, yung employer nila hindi daw magsusupport. Ewan ko, pero wala pa naman ako nakikilalang mga Pilipino na bigla na lang umaalis sa employer nila pagkatapos nila makakuha ng ng PR nila. Siguro yung ibang lahi, ganon siguro yung ginagawa, kaya yung ibang employer parang nadala na talaga mag-support. Ayan, kahit nga magpirma pa kami ng 2 years magstay, basta mabigyan lang kami ng documents for PR. May nag-comment din na sabi wag daw tayo magpaka-stress sa papel. Kung para sa atin daw yan, ibibigay daw sa atin ni Lord yan. Sa ngayon, habang nandito tayo sa Canada, enjoyin natin, saka ipon lang tayo ng ipon. Ayun, siguro hanggang dito na lang yung vlog natin. Magpapaalam na ako kasi may trabaho pa tayo bukas, guys. Kung mahirap may pinagdadaanan natin to, malalampasan natin to. Hindi naman mawawala lagi yung pagsubok, diba? Pero yung pagsubok na yan, mas papalakasin ka pa. So, yun lang. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye, guys!